Ito nga bang Magnolia Hotshots at itong Converge Fiber XS ay posibleng gumawa ng isang blockbuster trade habang itong San Miguel at Ginebra ay nakafocus dito sa serye nila. Alam natin na itong Magnolia ngayon ay isa dito sa mga teams na interesado na ma-acquire itong si Alex Stockton. Kahit na merong nang sinabi itong si Governor Delta Pineda na hindi raw nila itetrade si Stockton, meron pa rin mga insiders na naniniwala na ito'y magagawa na at mangyayari din eventually. At baka daw ang i-offer na kapalit dito kay Stockton na itong si Javi Gomez de Leano. Dahil dito raw si Javi Gomez de Leano, yung unang mga games niya dito sa Magnolia maganda pinakita, pero nung mga huli na, parang sabi nga nila medyo hindi na siya kasing effective at baka mas makabubuti sa Magnolia yung makakuha ng player katulad nitong si Alex Stockton na two-way ang laro, pwede sa depensa at opensa. Sa panig naman nitong si Javi, syempre magiging masaya yan kung nandun sa Converge para makasama yung kanyang kapatid na si Juan Gomez de Leano. Kaya nga ito na talaga yung magiging magandang sitwasyon dito sa roster ng Magnolia at ng Converge. Sa panig ng Magnolia, pag na-acquire nila si Stockton, talagang magiging yan na yung parang bagong Gio Halalon. Kaya hindi ako magugulat kung talagang pipilitin ng Magnolia na ma-acquire ang nasabing player. Dahil syempre, kung ikaw naman itong hotshots, ba't hindi mo susubukan makuha itong si Stockton? Gayong alam naman natin na isa to sa mga pinakamahusay na mga guards ngayon sa PBA. At pagdating naman dito sa pagbabalasa ng tao, magaling dyan si L.A. Tenorio. Kaya hindi naman magkakaroon ng problema sa playing time itong si Alex Stockton, pati na rin itong iba pang mga players ng Barangay Ginebra. Ngayon, alam naman natin na itong si Coach Tenorio, marami pa yung mga ibang plano dito sa hotshots. Pero yung pagkuha dito kay Stockton dapat gawing priority, lalo na at mukhang itong Magnolia ay talagang magre-revamp para maging mas ready sa Commissioner's Cup. Ang isa pang team na kinakailangan talaga mag-revamp ng lineup ay itong Meralco Bolts. Malapit na silang matalo dito sa TNT. Malamang tapos na yan lalo na't hindi makapaglalaro si Chris Newsome. At kinakailangan talaga nilang kumuha ng mga dagdag na scorers para maging mas matindi yung kanilang preparasyon. Dahil sa tingin ko itong lineup nitong Meralco Bolts kulang talaga. Kulang sa scorer, kulang sa big man. Mas madali din mareresolbahan yung scorer kung pwede sila makipag-trade sa Phoenix para makakuha nitong si Richie Rivero, or andyan din naman pwede sila makipag-trade dito sa Titan Ultra, kunin si Joshua Monson. Ang maliwanag dito sa Meralco Bolts, marami pang kulang doon sa lineup nila at hindi sila po pwedeng mag-rely na lamang dito kay CJ Cancino at kay Chris Newsome. Nakita ninyo nangyari nung na-injure si Newsome, tinambakan sila ng TNT. Actually, kahit nung naglalaro pa si Chris Newsome, tinatambakan talaga sila ng tropa. So, talaga medyo may kulang pa dito sa koponan ni Coach Luigi Trillo at ni Nenad Vucinic. Kaya nga asahan na natin na itong si Coach Luigi Trillo gagawa yan ng paraan para mabago yung sitwasyon dito sa kanilang roster. At yung pagkuha ng tinatawag na mga dynamic scorers, yan siguro magiging priority talaga nila. As it is, alam naman natin na itong si Coach Luigi Trillo, may support yan ng MVP group. So, madali sila makakahanap ng paraan para magdagdag ng iba pang mga players na pwedeng isama dito sa kanilang roster. At ngayon, alam din naman natin na hindi biro itong gagawing pagbabago dito sa lineup nitong si Coach Luigi Trillo, kaya asahan natin na medyo mga matindi yung mga scorers na kanilang kukunin talaga. Alam din natin na meron pa mga ibang pagbabago na mangyayari dito sa Meralco Bolts, so abangan na lang natin yung mga developments dito at sigurado ako na magiging isa to sa mga tinatawag natin na very interesting na mga chapters ng Meralco.